OFW from Bahrain for 15 years. Buti na lang, nakita ang negosyo na to at natuldo ka na ang pagiging OFW. So here with Coach Chris. Good afternoon sa ating lahat. This is Chris Morillo Clavio, OFW from Bahrain for 15 years and also a police officer for 7 years sa Bulacan. Grabe, nagpulis, nag-abroad. Why? Bakit, Coach? Kasi nung time na nasa police pa ako, kasi sa police talagang pag nag-duty ka, merong mga uncertainty. So, ang nangyari doon, meron kaming nagkaroon ng uncertainty. So, I was forced to go out of the service. So, sabi ko, hindi pwede na kasi siyempre may family na ako nun. Yes. Nung nagpulis ako pa lang ako, binata. Then, yun, pumunta ako ng Bahrain kasi hindi pwede kasi may anak na kami at that time. And nandun ako sa Bahrain for 15 years. Ang naging trabaho ko dun is a technical coordinator. Kami nag-arrange ng merong dun, man-made island. Man-made island, kami yung nag-arrange ng civil, electrical, mechanical, sewerage system. So yun, basically yun ang naging trabaho ko sa Bahrain. So okay naman siya. Kaya lang nga, from police, may meron pa ako nakasukbit na loan. So okay naman yung kita ko. Kumikita ako doon ng 50,000, 40,000. Pero nandun pa rin yung loan. So sabi ko, hindi pwedeng ganito. Kailangan gumawa ko ng way para, kumbaga, mabalance ko yung binabayaran kong loan, saka meron akong mapundar. So nakita ko nakita ko yung Elites Empire. Nakita ko yung Elites Empire. Actually, naghahanap talaga ako ng additional income kasi may loan, may sweldo, pero not enough. So yun, actually, hindi ko alam kung paano siya nangyari. Pero sabi nga, may mga bagay na pinagpe-pray natin. Yes. Na hindi natin alam na darating ba siya, kung kailan siya darating. Correct. So, at gabi yun gabi. Tapos, nakita ko yung isang advertisement ng Elites Empire. Tapos, ang ngayon, naghawa ko sa kanya, nag-reply. Then, nung nag-reply siya, sabi niya, ito yung presentation, tingnan mo lang kung ano yung may tutulong dito sa'yo. So, ako, bilang, nakita ko na yung ganitong before, nung siguro mga way back 2001, pero traditional. Sabi niya, online naman ito, subukan mo lang. Yun, naging curious ako, tinignan ko yung presentation. Sabi ko, pwede kasi meron akong 7 to 4 na work. Ano yung gagawin ko after that? So, yun, hinubukan ko. Sabi niya, sige, pwede ba kitang tawagan? Sabi niya, then nag-call kami. Then, at the same day or the following day, nag-join ako ng Elites Empire. Ganun ka kabilis nag-decide. Kasi like, I'm hungry for business. Yes. I'm hungry for something na magle-level up ng finances ko. Yes, Siyempre, malaking factor talaga yung Yes. Kasi ito naman yung reason talaga bakit tayo nagtatrabaho, bakit tayo nagsisipag. Yes, So for 15 years mo na pagiging OFW, maliban sa resibo ang naipon mo. Alam ko na, resibo talaga naipon mo. Ano pa yung turning point mo bilang OFW? Kasi 15 years, parang paano mo na-survive yun, no? Yung kasi, di ba, pag OFW, makakawi ka lang every 2 years or every 1 year, sarili mong gastos. Then, during pandemic, hindi ka din makakawi. So, ganun ba? Ako po, meron akong anak na lalaki. So, syempre, pag lalaki, nangangailangan niya ng maglalaro kay badminton, maglalaro kay basketball. So, yung banding, yun nung sabi ko, hindi pwedeng ganito. Minsan tatawag ka, hindi ka napapansinin. Kasi, syempre, wala na yung connection nyo. Minsan umuwi ako, sabi niya, Daddy, wag na, sabi, wag ka nang, pwede ba wag ka nang umalis? Sabi ko, hindi pwede. Kasi kailangan Di ganun, yun, kumaga, hindi na namin yun. Nag-usap kami, sabi ko, anak, konti na lang. And then, I prayed, dumating yung Elites Empire. Then, I decided na mag-full-time dito sa Cebu. And, I was, actually, nung napapanood ko kayo, napapanood kayo, sabi ko, why those people are doing it? Why those people are doing that? Yung mga mentor natin, mostly sa kanila student. Ako, graduate ako ng police, graduate ako ng BS. So why don't I do it? Kasi nakaya nila, alam ko kaya ko rin. Alam mo, it strike me yung sinabi mo na, wag ka na lang umalis. Grabe yun. Parang bilang magulang, parang ako din, parang di naman ako magulang pa, pero syempre pag family lang pag nag-uusapan, parang
do or die. Alam mo yun, di ba? Parang ilalaban ko to at ilalaban whatever it takes. Yes, So, nung time na yun na sinabihan ka ng anak mo, anong tumatakbo sa isip mo nun? Na parang, kung may option lang sana, anak. Yun, actually, nung sinabi niya, hindi lang isang beses eh. Kasi, sabi nga ni Mrs., ang pinakamasarap sa buhay ng OFW, susunduin ka namin. Darating ka, pero the saddest time, yung iba, ihahatid ka namin. So yun, sabi ko, both of them, ayoko talaga umalis up, ayoko. Kaya lang, kailangan siya. Yun. So sabi ko, I need to find a job or actually a second option of income para makauwi na for good. Kasi sayang yung time, 15 years is not easy. Yes. Challenging yun up. Grabe. Imagine mo, 15 years na Pasko, na New Year, na maybe Yes. birthday pa, Yes, celebration ng anak Yes, mo, graduation ng anak mo na wala ka. Yes, up. Na parang, buti pa yung pera nga daw nakakarating sa pamilya. Yes. Pero yung halik, yung hug mo sa pamilya mo, at makatabi mo yung asawa mo, Yep. hindi mo magawa. Yun yung priceless na kahit ilang ilang dinar o ilang beses ka pa magpadala, wala siyang kapantay up. So yun yung naging deciding factor sa akin na humanap pa at the same time magkaroon na rin ng stable na income. Siyempre hindi naman tayo habang buhay na OFW. Correct. Darating ang time na uuwi ka din, kailangan mag-business up. And yun din up, kumaga gusto kong mag-business, doon pa lang ginawa ko ng Elites Empire. Which is, that's the best decision na Yes, ginawa mo. Kasi may isang OFW na, magnegosyo na lang ako pag-uwi ng Pilipinas. Pag-uwi ng Pilipinas, marami na nakaabang. Yes, up. Celebration dito, celebration dyan, tulungan mo muna kami. Syempre, ang mga OFW ay pusong marupok. Hindi naman lahat, pero may iilan. Pero Coach Chris, right now, magkano na yung kinita mo, total accumulated income mo, dito sa negosyo? Yun up. Bali, ngayon meron akong accumulated income na 161,000. Wow! Ang galing. Imagine niyo ginagawa niyang negosyo habang nasa abroad. Hanggang nakita niya na yung negosyo na, eto na, pwede ko na itong gawin. Nasa Pilipinas ako at kasama kong pamilya ko. Coach, anong message mo sa mga OFW na nanonood? Kasi your sharing is talagang alam ko tumatagos din sa puso nila ngayon. Kasi definitely, nakaka-relate talaga sila sa'yo. So yun up, kumbaga sa mga OFW na makakapanood nito, dalawang bagay lang yung tignan mo. Yung sitwasyon mo, yung bang kumikita ka ba, sapat ba sa pangangailangan or sa mga basic para sa family mo. At the same time, tignan mo rin yung oras. Kasi yun yung isang bagay na hindi natin mabibili yung oras. We cannot turn it back. Yung mga time na kasama mo yung anak mo, hindi mo Correct. makakasama. Correct. Sa mga wala pang anak, do it kasi pag nagkapamilya ko, kakailanganin niyo yung oras. Sa mga may pamilya naman, do it din kasi yung oras na kasama niyo sana yung inyong mag-ina, yung magulang, yun ang hindi mababayaran. Thank Yun you up. so much for sharing your story. Thank Again, kabayan, alam ko nakaka-relate ka kay Coach Chris. Somehow, napapasabi ka na din na nai-experience mo rin yung nai-experience niya. It's time na to take action at bigyan mo naman ng bagong direksyon ang buhay mo. And this is the best business na gagawin mo. To know more about our business, message this page, Ana Rose Argawanon, and see you in my inbox.